ano yung dating hindi ko ginagawa, hindi ko pinagtutuunan ng pansin. Yun pala yung importante. May darating talaga naman ang mga challenges na mga mahihirap. Pero pag nalagpasan mo yun, sisiw na sa'yo lahat. Kumbaga, huwag ka lang susuko. Subukan mo lang na subukan. Kasi pag di mo sinubukan, di mo malalaman na yun pala yung magiging successful ka. Hello everyone! Welcome to Budge Speaks Podcast. This is me, AJ Perez again. And kasama natin yung isang napakalupit na guest natin for today. I'm very happy kasi isa rin to sa mga idolo namin when it comes to franchising. Kasabayan namin to noon. Fresh from the flesh, Mr. Paul San. I'm Paul San Pangindian. Para kang motivational speaker. Kaya ako na-inspire dahil gusto ko din maging ganun. Kasi hindi malakas yung loob ko sa pagsasalita sa maraming tao. Sobrang thankful ako dahil na-meet na rin kita. Sino si Above Sea Level? Nag-start ako sa food park back in 2017. Ayun, nauuso yung mga food park like The Yard. Tapos, naghahanap sila ng mga concession. And then sa food park kasi na yun, Kailangan exclusive lang. Merong exclusivity na kunyari, meron ng chicken, bawal na yung chicken. Ang kulang na lang nila is seafood. so nung ginawa namin, nag-isip na lang kami, wala kaming choice seafood. Isip kami ng kahit anong seafood. So, kailangan something new. Instead na yung mga calamares na kinakain natin usually. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng unique presentation ng pusit. Ginupit ko siya na parang butterfly. Naggupit ako ng ganun, tapos tinayo ko siya sa stand. Tapos nung pinesent ko siya, after ng food tasting, diretso na, yun na agad. Okay, upload. Nung nag-start kami sa food park na yun, yung opening namin, dagsa agad. Yun yung first branch ninyo? Yun yung first. So, you mean, nung pumasok kayo kay The Yard is technically, wala ka pa talagang idea. Nag-a-apply ka ng isang pwesto, pero wala ka pang business concept. Wala akong choice kasi seafood yung kailangan nila. Yun yung kailangan ko isipin. Eh ako kasi malaro yung utak ko na magbigay ng presentation na gano'n, na very unique. Yun na, nagtuloy-tuloy. Naswertihan lang din siguro. Tingin mo, very important factor na yung product when you're starting a business is unique talaga. Kasi syempre, ang labanan ngayon, kailangan Instagram worthy yung pagkain mo, yung place, yung mismong design ng restaurant mo. And then, kailangan yung presentation ng food mo talagang sobrang unique. Pero hindi lang yun kasi kung na-capture mo sila sa unique presentation mo, paano sila babalik? Okay. Kailangan masarap yung pagkain. Kaya yun naman ang pinagmamalaki ko na unique presentation, tapos masarap. And then, naka-IPO register siya. So, ibig sabihin, walang pwedeng gumaya. That's cool, ah. So, sino si Paul before niya simulan si Above Sea Level? Employee ako for almost a decade. Pag employee kasi parang hindi ka makaipon, gusto mo syempre na magkaroon ng sariling bahay. So, ang isa sa mga ways kasi para magkaroon ka nun, mag-abroad ka. Yun yung paniniwala ng Pinoy. Karamihan naman kasi syempre parang para sa atin, pagka nasa abroad ka, makakaipon ka. So, you mean, before ka mag-start ng Above Sea Level, technically, Nakaplano na ako mali. may nag-iintay ng trabaho sa'yo. Wala pa, doon na kami makikipagsapalan. Eh yun na nga, nung bago ko umalis, a month after, paalis na dapat kami, pero nag-start pa lang yung Above Sea Level. Sabi ng parents ko, kami na lang magtutuloy, tuloy mo yung abroad. Pero nung dumagsa-dagsa na kasi, ang dami ng opportunity para mag-expand ka. Parang nakalimutan ko na may flight pala ako ng January. Nung before pa talaga mag-grand opening yung first branch, naka-mindset ka na I will run this business for 3 months lang kasi paalis na rin ako and then alis na ako. Subok lang. Pagka naging successful, hindi na tayo alis. Hindi ka ba nagkaroon ng parang second thoughts na, kunyari, what if mag-fail? Na ilalaban mo yung business imbes na umalis? Ewan ko sa lahat ata ng ginagawa ko, malakas yung loob. Galing naman ako sa wala. Kung ano yung meron ako, okay, siguro ito na yung opportunity. Sige, sugal ko to. Kapag may mga bagay ako na gustong subukan, na bagong negosyo, bagong investment, or kung ano man, hindi ko iniisip na kung matatalo ba ako. Para sa akin kasi, lagi kong tinatatak sa utak ko, wala nga ako dati. Kumbaga, ano pa bang kinakatakot ko ngayon? Bakit di ko subukan? Kasi yun ang lagi kong iniisip na, what if hindi ko tinuloy ito? Laging may tanong sa isip ko, ano kaya nangyari pag tinuloy ko? Pero pag tinuloy mo, at least nalaman mo na okay pa. But I think that's the problem eh. Kasi there's a lot of viewers out here wherein katulad mo na nasa employment eh. Nakaipon ng konting pera, balak din mag-resign sa trabaho, pero yun nga yung pinakamahirap sa kanila. Konti lang yung ipon nila. Tapos, ininegosyo pa nila. What if malugi? Galing sila rin sa wala. So, ngayon na nagkaroon sila ng konti, parang sobrang hina ng loob ng mga viewers natin eh. Or nung iba sa kanila. So, parang saan nanggagaling yung lakas ng loob mo na, sige, ulit na lang ulit sa simula. Kasi laging iniisip ko lang, pagka ako, nung nag-resign ako sa trabaho, kailangan i-push ko to eh. Wala akong choice, kailangan ko to ituloy. Do or die. Kasi ayoko nung bumalik sa pagtatrabaho, isipin mo, gigising ka ng maaga,
babiyahe ka ng malayo, buong araw mo, nasa trabaho ka. So yun yung ayoko na. There's a lot of times kasi na parang sinasabi mo na napagod ka. It's a 10 years long of being employed. What is the most memorable part dun sa 10 years na yon para sabihin mo sa sarili mo na eto na to, ayoko na talaga? Simple lang naman mga dahilan kasi sa akin eh. Walang talagang sobrang memorable na nasabi ko ng ayoko na. Nagsawa lang siguro. Kaya thankful ako dahil sinunod ko yung naramdaman ko. Yung naramdaman ko na sige ayoko na. Para maiba na. Kasi hindi ko rin naman alam yung mangyayari sa akin after. Bakit gusto mo maging successful? Simple lang kasi syempre, unang-una, family ko, wala naman kaming sariling bahay. Una kasi iniisip ko agad, ma-provide ko kung ano yung kailangan ng family ko, like bahay. Tapos magkaroon akong sariling sasakyan. Para lang sa pamilya lagi. And then ngayon, nasa part ka na. Ano nang meron si Brother Paulson ngayon? Sa akin siguro kasi simple lang naman ako. Kahit ano man yung narating ko, hindi nagbago yung lifestyle ko. Kumbaga, ang inuna ko kasi dahil dati nakikitira lang kami sa kamag-anak. Nung naging successful yung Above Sea Level, pinaka first investment ko is yung bahay na tinitirahan namin, na nakikitira lang kami. Binili ko. Tapos ngayon, ako rin, humiwalay na ako yung sarili na ulit akong bahay. Sige, balikan natin si Above Sea Level, no? Gano'n kadami yung branch ni Above Sea Level ngayon? Ang pinaka nabuksan namin kasi, more or less 150 branches yung nabuksan ko. 100. Since 2017. Pero syempre, hindi naman lahat yon na nagstay dahil yung mga food park na nawala. Kasi yung iba nagsara dahil sa pandemic. Pero ngayon, unti-unti nagsisi-reopen na sila. So currently ngayon, ang nag-ooperate sa akin 90 or 85 to 90 branches. Tapos marami pang mga ongoing. So tingin mo sa business, what's your strength? Pagdating sa mga pag-iisip ng ideas, concept, tas decision making. Totoo lang nung umpisa, talagang wala akong team wala akong marketing team. Wala, puro ako lang. Ang galing ha? One-man team ka. Ngayon, how many employees do you have? 70. 70. Back-end lang yon. Wow, dami nun ha? Meron akong team sa franchising, meron akong team sa sales, sa production, tapos may team din ako sa franchise support. Ngayon, nandun naman tayo sa position as a boss, as a CEO. Is it really important ngayon naman na boss ka na, CEO ka na, ikaw na yung nag-i-interview ng mga applicant, yung status nila, nakapagtapos ba to? Ano ba yung grades nito? Hinahanap nyo ba yun sa hiring process ninyo? Nung nagsisimula kasi Above Sea Level, ang unang mga staff ko kasi dito, family, friends, doon lang ako sa circle. Tapos, nung kailangan ko na ng mga magagaling talaga ng mga tao, like manager, gawin ko manager, franchise manager, hindi na ako lumayo. Kung sino yung mga colleague ko before nung nagtatrabaho ko, sila na yung kinuha ko. Sabi mo, mga friends and relatives mo, yung mga una mong hinire. There's a lot of viewers din kasi na syempre entrepreneur din na naniniwala na yan ang pinaka-wag na wag mo daw gagawin. Yung mag-hire ka ng friends or relatives mo sa business mo. Kung alam mo saan galing yun, kasi until now, sila pa rin naman eh. Kumbaga parang thankful pa rin ako kasi kung ano yung narating ko, kasama ko sila. Pagdating sa production, ang pinag-handle ko, mother ko. Pagdating sa finance, pinag-handle ko, daddy ko. Pagdating naman sa franchising, kasama yung kapatid ko. Lahat sila nag-aano yung mga pinsan ko, manager ng isang branch. Kunwari, production. Nagkaroon ngayon ng problema sa production. Siyempre, si Mami ang head. Di ba? So, paano nangyayari na magagalit ka kay Mami? Una, siya ang head. Command responsibility si Mami. Pero at the same time, putik si Mami yan. Di ba? Paano mapagalitan yung mami mo? Mami ko, pinapagalitan ko siya. Sabihin ko, nalulugi tayo. Bantayan mo mabuti yung mga tao. Makikipagtalo rin siya sa akin. Pero eventually, sabihin ko, ito yung sitwasyon natin. Iba kasi yung relationship namin dalawa eh. Hindi yung parang nahihiya akong pagalitan siya. Si daddy, iba naman kasi yan eh. Cool lang kasi si daddy. Alam natin, when it comes to franchising na people franchise thinking na easy money talaga to. Sometimes, na-encounter mo, may magpo-franchise, pero hindi pa natitikman yung product nyo. Napanood. Napanood lang, di ba? Pero gusto na nila mag-franchise kasi maaaring naakit sila. And do you believe na ito rin yung mga tao na nahihirapan or nalugi nung nag-start na sila mag-business? Hindi ko masabi dahil may mga franchising naman hindi pa nila natikman, then doon lang nila natikman. So until now, bukas pa naman sila. Tapos, yung iba naman, siguro dahil walang experience sa pag-handle ng negosyo. Kasi pag nag-franchise ka, hindi naman ibig sabihin tayo yung gagawa para sa kanila eh. They're just franchising the business. Kumbaga, may support pa rin tayo kasi bibigyan natin yung training, franchise support. After nun, sila nang bahala. Kumbaga, negosyo pa rin talaga nila. But most of them, hindi rin nila naiintindihan yung ganun eh. 'Di ba? Kasi akala nila, kaya nga kami nag-franchise eh, para i-support nyo kami, 'di ba? Parang
may gusto sila bigla i-request, di ba? Alam mo yan, yung mga sakit na ulo, may mga masakit na ulo na franchisee. Kayo, paano kayo mamili ng franchisee? Namimili ba kayo basta may pera? Yung real talk, yung totoo. Noong una, syempre, hindi naman namin alam yun. Basta may pera, tatanggapin mo. Nung dumating na yung point na kailangan mo ng salain, dati walang application form, hindi mo iba-background check, tanggap ka lang ng tanggap. Pero nung dumating yung point na medyo may sakit ng ulo mga franchisee, tapos hindi mo rin alam kung saan yung bahay, tapos niloloko ka pala, nagumagawa sila ng sarili nilang supply, sarili nilang product na hindi sila umorder, tapos magsisinungaling na mahina sila. So parang malalaman mo na lang, eventually may magsusumbong, or pag nag-quality check ka, may kita mo, may mga produkto doon na hindi ikaw yung gumawa. But it comes with upon operational na, ibig sabihin tinanggap mo. So ngayon, paano nyo sinasala? Magsasabit sila ng mga IDs, may application form, background check, kailangan kompleto lahat. Para at least alam mo kung saan mo sila pupuntahan. Dahil, let's say, for example, sa SM, di ba? Pag ang franchisee mo, hindi binayaran, ikaw ang mahahabulin ng SM. So, ang mangyayari, di mo alam kung saan siya hahanapin. Magtatago siya, ikaw ngayon ang lagot. So, ano yung pinakamasakit na ulo na na-experience mo sa isang franchisee? Ang dami niyang reklamo, ganito, ganyan. Ang dami niyang sinasabi about sa service, sa product. Tapos malaman-laman mo, siya pala yung nagva-violate ng contract. Binisita namin yung isang branch niya. Siya pala gumagawa ng sariling supply. Ngayon nga, parang ang dami mong sinasabi, tapos ikaw pala kung ano-ano yung ginagawa mo na parang, kumbaga hindi ka umu-order sa amin, sasabihin mo, mahina yung branch mo. Tapos yung pala, ang lakas ng branch mo, tapos ikaw yung gumagawa ng ano. Kumbaga sa supply mo kami dinadali. So, when you found out na gano'n yung nangyayari, what did you do? Siyempre, nag-file kami ng mga legal action like sa mga damages. Instead na i-terminate namin yung contract niya, nagbayad na lang siya ng damages. Tapos sumunod na siya sa process. And then kasi ang risk kasi sa ganun, totoo lang, it's not about the money eh. Hindi yun yung kikitain mo yung nawala. Yung brand mo yung iniingatan mo dahil nga, siyempre, pag gumawa sila ng sarili nilang product, tapos hindi nila na-align dun sa standard mo, especially, let's say, halal approved ka, FDA, sila yung gagawa, hindi naman nila sinunod yung standard. Kumbaga, ikaw din yung mapapahama. Kaya kailangan talaga mag-adhere sila or magsusunod sila sa standard. And kaya nga sila pumasok sa franchising para hindi na rin sila mag-isip at mag-experiment eh. Kasi parang yun yung advantage mo eh. Di ba? Nung nag-franchise ka sa amin, so, eto na, lalatag na namin sa'yo. Kailangan mo na lang gawin, di ba? Especially, if malakas naman na yung business mo, baka mas lalo pang malakas yan if we were standard regarding dun sa full process. Yun nga, yun yung maganda sa akin sa franchising. Kumbaga, wala ka na masyadong poproblemahin kasi kami na lahat. Nice. So now, Paul, this is your chance to invite everyone regarding your business na mag-franchise sila sa Above Sea Level. Saan ka nila pwedeng kontakin? Feel free to invite everyone. You can contact me at my Facebook profile or page, Paul San Pangindia. We have a lot of programs sa Above Sea Level in terms of franchising. Meron kaming sole franchising, co-ownership program. Ito yung mga individuals na walang time mag-manage ng sariling negosyo or yung kulang yung time nila dahil employee sila or nasa abroad sila. Ito yung mga program na binibigay namin sa mga katulad nila na hindi nila kailangan i-manage yung store nila. Tapos yung mga limited budget. So guys, that's it. That's our first phase ng aming Budge Speaks podcast for today. At sobrang dami nating natutunan. Very inspiring yung naging kwento ni Brother Paul of Above Sea Level. So guys, tune in lang kayo. Huwag kayong alis. At magbabalik pa ang Budge Speaks podcast. So guys, welcome back to our Budge Speaks podcast. At syempre, nandito pa rin yung napakalupit na guest natin, no other than the CEO of Above Sea Level, Sir Paul San. And syempre, before natin simulan yung segment number 2, magkakaroon muna tayo ng konting icebreaker. Just like before, simple lang ito, 2 truths and 1 lie challenge. Wherein our guest will give us 3 statements, tapos 2 doon ay totoo at 1 doon ay kasinungalingan. The challenge is kailangan kong mahulaan kung ano ba yung lie dun sa 3 statement na yun. If I successfully choose the right answer, alam nyo na kung ano yung kasunod nun. Iinumin na niya yung isang shot ng pure Dato Puti Suka. Give me 1 statement. Statement number 1. Pangalan ng Above Sea Level dapat is Chapusit and Friends. Statement number 2. Meron akong ongoing branch under construction sa US. And statement number
3. Meron akong tattoo na kaparehas ng lahat ng barkada ko. So, I'm choosing between statement number 1 and statement number 2. Medyo mahirap yung part na yon. Pero, very promising yung statement number 2. I'm choosing between statement number 1 and statement number 2 since may tattoo na si sir. I solely believe na they have common tattoo with his friends, definitely. And having a name na Chapusit and Friends, yung name dapat ng business nila, I feel na yung uniqueness is nandun. Gusto niya talagang unique siya doon. Okay? So, I'm thinking of statement number 2 is a lie. Are we correct? Yeah! So, guys, okay, for the record, this is our second. Parang di ka naniwala. Okay, this is our second podcast for our challenge at successfully na-debunk ko pareho, no? Wala pa nakabreak na record ko. Hindi naman sa hindi pa naniniwala. But even since parehas tayo na nasa franchising industry, siguro I just know how big company you should be before starting or putting up your brand sa international market. But I'm not saying na hindi mangyayari yun. Siguro, dun na sa tatlo, medyo halata ko siya. So, okay, sir, let's Kailangan do the favor. Teka, yung iba ba nakainom na rin na Oo. Meron kaming record niyan. Okay, camera, make sure nakukuha ng tumaigi. Asim. Okay, isa pa. Tapos it. Masarap. I think medyo may pagka-like-minded kami talaga or hindi ko alam kung coincidence lang na we have the same crowdfunding resort project. Can you tell me more about it? Nung sa amin kasi, meron akong existing resort, partner with my family. Yung name niya is Casa Apollo. Casa Apollo. Where is it located? Yung dati namin bahay, ginawa namin siya kasi. Naalala mo yung kwento ko sa'yo kanina na yung nakikitira lang kami. Nung nabili ko siya, naging resort na siya. You mean, binalagyan nyo ng pool? Pinagyan namin ng pool, events place, mga rooms. So, nung kumita ka ng pera, is ganun yung naisip mong idea? Idea siya ng parents ko. Kasi, mahilig kaming mag-out of town staycation. And then, eventually, naisip namin, sige, parenta na lang para kumita. Kasi, nasasawa rin kami dun eh. So, dun ko nabuo yung idea na ituloy-tuloy natin. Ito naman, yung una naming resort na ipapatayo is tapat lang ng bahay ko. Yung 99 private resorts in Vegas. Ito, private owned yun. Kumbaga, ako yung nagpatayo talaga. And then, naisip ko, syempre, with my experience sa pagnenegosyo, kumbaga, I'm confident na kaya ko siyang ipakilala sa lahat. And then, syempre, i-share ko din yung business with other people na alam ko naman na Kikita talagang sila. kikita. So, tingin mo, do you advise our viewers na nanonood ngayon na parehas tayo nasa resort diba? Pero, syempre, siguro, talagang sasabihin natin maganda kasi nandito tayo eh. Diba? Hindi naman natin to papasukin kung hindi. So, maganda magtayo ng real estate business. Sobra kasi parang ito na lang ata yung magiging negosyo mo na wala kang lugi. Habang tumatagal siya, tumataas yung value. Ang mangyayari kasi dyan, syempre, mag-build ka ng resort, papataasin mo yung value din, bibenta mo pagtagal. Pero ang gagawin mo is, nagagamit mo yung resort at the same time, pwede mo siya ibenta anytime. So, yun. So, parang Tapos, nag-build and sell ka eh. Oo, wala kang lugi dahil kumikita ka na monthly. At the same time, pwede mo pa siya ibenta pag tumagal. Lalo na yung location na pipili mo, kailangan prime. Tama yung sinabi mo eh. Hindi ganun kabilis at kalaki yung income. Pero, safe ka na. Di ba? And that's when I encountered yung real estate business. But this time, what I really like about crowdfunding is yung binigay niyong pera sa amin, imbes na kayo yung magtrabaho, kami pa yung magtatrabaho para sa inyo. Which makes it easier for you and easier for us. Kasi parang naniniwala ako dun sa franchising na kami yung memorize yung brand namin eh. Kami yung memorize ng training, tapos ipapatrain namin sa inyo. So, nung naisip ko tong idea na to, naisip ko na, since kami naman yung magaling dito, why not kami na lang din yung gumawa para kayo sitting pretty na and at the same time, mas mapababa natin yung risk, di ba, of handling the business. Lahat ng sinabi mo, I agree with you with that, no? Pwede mo siyang pagkakitaan through monthly, pwede mo rin siyang pagkakitaan by selling it, at whatever happens, imposible kang malugi kasi pataas lang ang value ng lupa. Walang lupa na pababa ang value. Kaya ang nakakatuwa dun dahil ang laki pala ng potential dahil yung pwede mong kitain in 1 month, pwede mong kitain in just 2 days. Kumbaga yung marketing mas madami. Ang dami nyo dyan, tulong-tulong kayo. Kumbaga shared efforts, shared income. Teka, Paul. Baka naman mamaya-scam yan. Kasi syempre, unang-una, with our credibility, sisirain mo ba yung na-build mo as a franchisor? Kumbaga, ang dami mong negosyong binuksan. Pinapalabas ka kung saan-saan sa TV, social media, YouTube.
Kumbaga parang itataya mo ba yung pangalan mo para masira ka, tapos scam, di ba? Ako, never na ako nakarinig eh. I'm sure, ikaw, baka never ka na rin nakarinig, no? Ng ganong question, no? Baka scam yan. Unless na hindi ka talaga kilala, no? So, but I think it's very seldom for people to ask and inquire for someone na hindi naman talaga nila kilala or they don't have any idea kung sino tong mga taong to, no? So, yun na lang yung maganda kasi we've built our name for so long na sabihin mo na lang above sea level, sabihin ko na lang Monster Wings, no? Parang, sila pala yun. Doon pa sila magugulat, no? And grabe, tama talaga yung mga sinabi mo. And I'm happy that there's someone else out here. Katabi ko ngayon mismo, naniniwala dun sa bagay na pinaniniwalaan ko. Kasi parehas na parehas tayo nang nakikita. So guys, sa mga nanonood dyan, parehas po kami na bumubuo ng resort. No? So guys, kita nyo naman, for Monster Wings, for Above Sea Level, kung nasa franchising industry kayo, di ba, makikita at makikita nyo ng mga branches namin. So, tiwalang-tiwala na. I think very value-packed nitong podcast na to. Talagang sobrang solid when it comes to from franchising to crowdfunding. But where do you see yourself 5 years from now? Ano yung industry na tinatahak mo na talaga? Kasi ako, hindi ako nakikipag-compete sa kung sino-sino. Like, for example, competition kita, competition ko yung ganitong brand. Ang competition ko is myself. Kung ano siguro yung na-reach ko or sa nagawa ko sa Above Sea Level and my other businesses, tingin ko mas ma-exceed ko pa siya dito sa 99 Private Resorts Manila. Pero kasi, hindi ko sila iiwanan kasi it's still my brand. Kung ano man yung nagawa ko sa Above Sea Level, mas dodoblehin ko pa. At the same time, kung ano naman yung na-reach ni Above Sea Level, tatapatan ko naman dun sa 99 PRV or mas higit pa. Akala ko actually nung binabanggit mo yung 99 PRV. Private Resorts and Villas. Okay, yung 99 PRV is akala ko 99 branches yung balak mong itayo. Di, totoo. Okay. Na ang pinaka-goal ko is to open 99 cabins, 99 villas, 99 offices, 99 warehouse, 99 homes. So technically, into real estate na Oo, talaga yun yung gusto na. mong pasukin. Why do you think the viewers watching, for them na mag-invest into real estate? Sa real estate kasi, gaya nga ng sinabi ko, ang kalaban mo dito oras. Kung meron kang pera, bumili kang property, iwan mo lang, gamitin mo. And then, 10 years, 15 years, 20 years from now, yung value niyan pwedeng nagdoble na or more. Sa real estate, wala ka talagang lugi eh. Kumbaga, kung magkano yung ininvest mo sa real estate, nandyan lang yan. Oras lang yung kalaban mo. By the time na ready ka na ibenta, grabe na yung value yung babalik mo sa'yo. And then, gaya dito sa idea naman na ginagawa natin, hindi mo na kailangan maghintay ng sobrang tagal. Every month, kikita ka na agad. Yan ang gusto kong tanong. Kung may 2 million pesos ako ngayon, what will you advise to those people? Bumili ka ng lupa or i-invest mo for projects like this tulad nung sa atin? Para ka lang naglagay ng pera sa bangko. Instead na nasa bangko ka, hindi mo kikitain yung potential na ine-explain mo sa mga clients mo na yung 1.2 million mo na investment magiging 5 million in 15 years. Too good to be true, pero totoo talaga yun. Gaya nga nasabi mo, ikaw nga million eh, di ba? Million kinikita mo sa isang buwan, di ba? Kumbaga yung return of investment, kinikita mo na siya sa monthly shares mo. Tapos, pag nabenta yung property mo, babalik yung pera nila. So, nilagay mo sa akin yung pera mo na yan. And then by the time na bibili ka na sana ng lupa, pwedeng 2-3 lupa na yung mabili mo. For disclaimer purposes, if you want to see the data and if you want to ask us, we have backup data na gusto nyo makita yung calendar namin, yung database ng mga nag-book sa amin. Kasi totoo na malakas talaga yung ganitong type of business. Saka siguro one thing na I would like to add, especially for this type of industry, and there are people watching us na parang nag-iisip pa sila, is it worth it? Ito ang pinakalagi kong tinatanong. Gusto mo mag-swimming dito sa Metro Manila? Ano yung resort na nasa isip mo? Tanong mo yung katabi mo, sino? Kasi if hindi kayo pare-pares ng sagot, ibig sabihin, there's no specific resort within Metro Manila na kilalang kilala. Ibig sabihin, the market is big. Kasi nung hindi pa kami nag-i-start, wala rin ako nasa isip eh. Kasi nung kino-conceptualize namin yung business, kasi gusto namin may pagayahan eh. May gawing inspiration, pero wala rin kami makita. Kasi sabi ko, oo nga no, kung tinanong ako, gusto kong mag-resort, gusto kong mag-birthday dito sa Metro Manila, wala rin ako maisip eh. Sa totoo lang, pag mga may event, unang-una, Pansol. Pansol, tama yan. Diba? Pampanga. Batangas. Diyan maraming mga private resort eh. Pero yung time pa lang nila, bawa, employee tayo, weekends lang tayo available. Yung time na biyahe mo pupunta ka sa ganung kalayong lugar, pagod ka na eh.
Totoo. Uuwi ka pa. Kailangan mo magmadali umuwi dahil ang layo. Drive pa. 3 to 4 hours drive. Totoo. Okay, kung nandito ka sa Metro Manila. No, so there's a lot, no? Guys, grabe. Final words for those people na balak mag-invest sa mga ganitong type of resort crowdfunding business. Yung mga tao na takot magnegosyo. Dito kasi sa real estate, mas sigurado ka. Dahil unang-una, no risk investment to, 100%. Kasi pagka nag-invest ka sa real estate or property, there's no way but up. Lagi yan na tataas at tataas ang value. Pero kailangan mas maging madiskarte ka din sa pag-invest mo sa real estate. Kasi hindi porket bumili ka ng isang property, kumita ka na agad. Hintay ka ng matagal. So instead na maghintay ka dun sa property na binili mo, dun ka sa mag-earn monthly at the same time, nag-appreciate yung value and then pag nabenta mo, bumalik na yung puhunan mo, tapos kumita ka from that number of years, tapos bili ka ulit. Lumalaki yung pera mo. By the time na magre-retire ka na, magkano na yung naipon mo? Okay guys, so ayun na nga, napakinggan natin yung napakagandang insights ni Sir Paul regarding sa real estate, sa crowdfunding, investments, at marami pang iba. I hope marami kayong natutunan ngayong podcast natin na to, and I hope, Paul, na-enjoy mo yung podcast nito, no? Guys, kita nyo ha, parehas kami nasa real estate industry. Mamimili na lang kayo kung anong resort, no? It's 99 private resort and villas, Agleed private villas. Sana supportahan nyo kami sa mga projects namin, and I hope to see you on our next episode ditong Budge Picks Podcast. Paul, maraming salamat. This is how